dating Senator Leila de Lima na mag-testify sa ICC kung iimbitahan siya ng International Criminal. Nakarating na kay Pangulong Marcos yung sentiment ng isang pulis. Sa pulis na nag-viral po. Matagal na po pala to as of March, effective March 5, tinatawag na po siya na awol. Nadeklara po siyang awol. Oh, may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Siya po ay meron po napakita, evaluation po, ng Neuropsychiatric Division na siya po ay may mga mood swings po pala talaga as early as 2003. At siya nga po ay under medication hanggang October 2024. Siguro po kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent niya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Well, anyway, patungkol po sa kanyang asylum, kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo. Kung naman po ay na-discover po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, sasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero, since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. Pag ba sinisingle out, ibig po ba sabihin gusto niya mas marami pang madamay? Tandaan po natin, sa warrant of arrest, ang dating Pangulong Duterte ay describe bilang indirect co-perpetrator. So, ang nais niya po ba ay dapat hindi lang ang ama niya ang ma-aresto? Madali po i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic. Ito, reaction lang doon sa manifestation ni dating Senator Leila de Lima na mag-testify sa ICC kung iimbitahan siya ng International Criminal Court. Siguro kung yan po naman ay kanyang voluntaryong gagawin at kung siya naman po ay papayagan sa ICC, sa pamuno po ng prosecutors sa ICC, hindi naman po tayo tututol dyan. Yes, ma'am. Good afternoon. Mamingin lang po namin kung same pa rin pa ba yung stance ng Pangulo regarding sa pag-rejoin natin sa ICC. Same pa din ba na hindi tayo makikipag-cooperate or walang jurisdiction? So ano po yung napag-usapan na ba ito with the President? Pag-rejoin sa ICC, wala pa po ngayon. Hindi pa po namin napag-uusapan kung kailangan po mag-rejoin ang Pilipinas sa ICC. Same pa rin po, wala pa rin pong jurisdiction sa ngayon ang ICC sa Pilipinas. Tuesday New, DCWB. Hello, ma'am. Kahapon nasabi po ninyo na nakarating na kay Pangulong Marcos yung sentiment ng isang pulis kaugnay ng pag-aresto ng gobyerno kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayong umaga po, mayroong pahayag po sa PNP na pinatawag daw po sa palasyo ni Pangulo si Police Brigadier General Jean Fajardo. May bago po bang instructions ang Pangulo kaugnay ng issue na ito at ano po ba ang directives? Nakausap po mismo natin si General Jean Fajardo, hindi pa po sila nagkakaroon ng pag-uusap ni Pangulong Marcos. Mamaya po yata at tignan po natin kung ano kanila mapag-uusapan. Pero patungkol po dito sa pulis na nag-viral po, matagal na po pala to as of March, effective March 5, tinatawag na po siya na awol. Nadeklara po siyang awol. Kung sa inyo po, hindi po natin alam kung ito po yung nabanggit na po ni General Jean Fajardo na meron po palang talagang reklamo na dito sa police na involved, may red flag regarding sa kanyang health condition. Kaya siya po ay meron po napakita, evaluation po, ng Neuropsychiatric Division na siya po ay may mga mood swings po pala talaga as early as 2003. At siya nga po ay under medication hanggang October 2024. At nung nakitaan na mukhang nagiging normal na siya po ay pinayagan na makapagtrabaho ng normal. Pero mukhang umuulit po yung mga episodes.
At saka po ngayon ay kinasuhan na po sa prosecutor's office no ng kaso nga inciting to sedition. Dahil may mga ganitong mga incidents, ma'am, sa palagay po ba ninyo may pangangailangan na mas higpitan pa ng PNP yung kanilang requirements in recruiting ng mga bagong PNP personnel dahil isa sa requirement ay yung psychiatric evaluation? Kahit naman po noon ay talaga naman pong istrikto sa pagpili ng kakatawanin po no ng PNP, ang pamunuan ng PNP. May mga pagkakataon din po siguro mga isolated cases na nagkakaganito na habang sila po ay nagkakaroon ng kanilang serbisyo ay doon po lumalabas kung ano man yung naging problema. So, kailangan naman po talagang maging istrikto sa pagpili ng kakatawanin po ng PNP. Salamat. Ann Soberano, Bomba Radyo. Yusek, good afternoon. Reaction lang po from the palace. Nagpahayag po kasi ang mga makabayan black lawmakers na gagawa sila ng paraan para harangin po daw yung paghingi ni Attorney Roque ng asylum sa Netherlands. On the part po sa gobyerno, may balak din po ba ang gobyerno na harangin ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng rekomendasyon sa gobyerno po ng Netherlands? Sa ngayon po, siguro nabalitaan nyo na po na hindi na po makakasama si Attorney Harry Roque bilang parte ng legal team ni dating Pangulong Duterte. Siguro po kung sinabi man niya na nandoon siya, hindi siya uuwi dahil i-represent niya ang kanyang presidente, mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Well, anyway, patungkol po sa kanyang asylum, kapag po siguro mayroon ng warrant of arrest at kung siguro pong may kaso na po talaga siyang kriminal na kakaharapin po sa korte, dyan lang po na magre-react ang palasyo. Christian Yusores, Radyo 630. Hi, Yusek. May mga lumutang po na mga panibagong kahinahinalang pangalan na di umano ay nakatanggap noong confidential funds ng OVP. And base po sa isang report, 24 na in total yung mga pangalan. Ano po yung reaction o komento ng palasyo sa development na to? Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no? Ang pondo ng bayan, ang kaba ng bayan, kung saan po nadadala. Kung naman po ay na-discovery po, dapat po rin patunayan. Kasi as of the moment, sasabihin pa rin po natin, may presumption of regularity patungkol dyan. Pero, since nako-question nga po ito, dapat lamang pong patunayan ni VP Sara kung ang mga resibong ito ay totoo o hindi. May efforts po bang gagawin din ang gobyerno para mapauwi po si VP Sara dito sa Pilipinas bilang may mga ganito nga pong complaints na kinakaharap siya and nasa Netherlands po siya ngayon? Tingin ko dapat po isipin po niya na kailangan din po siya ng Pilipinas bilang vice presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya at kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada FM. Good afternoon po, Yusek. Sa isa pong Facebook Live kagabi, nabanggit ni Davao City Mayor Baste Duterte or dinescribe niya na parang binabanggit niya na mahirap yung sitwasyon daw nila ngayon na parang sinisingle out sila ng presidente and parang targeted daw po sila ng Marcos administration. Sinabi po ba niya na parang? Ang Bisaya kasi pero ang pagkakabanggit niya is mahirap talaga na targeted daw sila and sinisingle out ng mahirap kapag sinisingle out ka ng presidente. Parang ganun yung pagkakasabi niya. Okay. Pag ba sinisingle out, ibig po ba sabihin gusto niya mas marami pang madamay? Tandaan po natin, sa warrant of arrest, ang dating Pangulong Duterte ay describe bilang indirect co-perpetrator. So, ang nais niya po ba ay dapat hindi lang ang ama niya ang maaresto? Dahil may mga di umano pang kasabwat. Well, anyway, ang ibig sabihin po nito, gusto na naman po niyang iparating sa taong bayan na kawawa na naman po ang mga Duterte dahil sinisingle out.
Ang warrant of arrest po ay para lamang po kay dating Pangulong Duterte. Wala pa po ang ibang mga co-perpetrators na nakasaad doon. So hindi po tayo makakaiwas na si dating Pangulong Duterte lamang po ang isurrender sa ICC. Tandaan po natin, ang kasong ito, ulitin natin, hindi po ito na isampa sa panahon ni Pangulong Marcos, ni PBBM. Panahon pa po ito mismo ng ama niya, ni dating Pangulong Duterte. Umalis lamang sa ICC para iwasan na masampahan ng kaso. Tandaan natin bakit nagsampa sa ICC. Because sa ICC po, hindi po kinikilala ang immunity from suit. Kaya ito na isampa sa ICC. So walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. And another po, Yusek, ang binanggit niya din na parang diversionary tactics lang daw po ng Marcos administration yung pagpapaaresto sa kanyang ama para daw makalimutan ng publiko yung issue sa PhilHealth and yung GAA 2025. Ang PhilHealth po ay madali natin ma-explain. Bago nga po nangyari po ito, ay nakausap po natin. Katulad ng pinangako ko sa inyo, bago po nangyari itong pag-aresto at pag-surrender kay dating Pangulong Duterte, ikakausapin mismo natin ang taga-PhilHealth. Meron na po kami. Hindi lamang po namin ipinapalabas ngayon dahil nga po ang issue ngayon ay patungkol po dito sa ICC. At baka po hindi maintindihan ng tao kapag ka po ibang issue ang pinag-uusapan. Pero madali pong i-explain kung ano po ang nangyari sa PhilHealth. At yung tungkol po sa GAA, hayaan po natin. Dahil ang sabi po natin, sumusunod tayo sa principle, enrolled bill principle. Hindi po ito diversionary tactic. Okay? Ang hindi na nga po na pag-uusapan ngayon ay yung tungkol sa confidential funds. Buti nga po at lumabas nga rin po muli itong mga sinasabing mga fake na receipts. Dahil mukhang makakalimutan na ng mga tao kung nasaan na nga ba yung mga confidential funds na ipinagkatiwala mismo kay Vice President P.P. Sara. So walang diversionary tactic dito, diversionary issues na pag-uusapan. Bakit? Nangyayari lamang po eh. Ito po yung nangyayari. Day by day may nangyayaring news. So hindi po diversionary tactic ito. Thank you po. Good afternoon po, Yusek. Sinisigaw po ng mga Duterte supporters yung agaran na pagpapadala or pagsusuko ng gobyerno kay FPRRD sa ICC sa pamamagitan ng Interpol na inyo pong binabanggit. Under this administration po, hindi po ba yung mga kaso na ibinabato sa dating Pangulo, yung crimes against humanity, EJK, hindi po ba pwedeng dito muna sana dininig bago siya pinadala doon? Ito po ba ay parang pag-amin or parang tinatanggap ba ng ating administrasyon o gobyerno na may problema po sa ating justice system? Kaya walang nangyaring mga pagdinig muna dito bago sana sa ICC. Na wala pong jurisdiction sa Pilipinas gaya po ng sinasabi ng ating Pangulong Marcos. Walang jurisdiction after the withdrawal. We have to be clear on that. Okay? Now, siguro po kung meron mang issue patungkol sa hindi pagsampa ng kaso dito sa bansa patungkol sa crimes against humanity, mas magandang tanungin natin yung nakaraang administrasyon. Dahil November 2021, humiling ang gobyerno, ang administrasyon mismo ni dating Pangulong Duterte. At ito naman yung naka-record na ipahinto muna ang pag-iimbestiga ng prosecutor, ng ICC prosecutor, at dahil magsasagawa sila ng pag-iimbestiga, magsasampa ng kaso na dapat isampa. That's November 2021. Lumipas ang panahon, June 2022, hindi pa po nanunumpa si Pangulong Marcos. Sinabi po ng ICC prosecutor na hindi nagampanan ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte yung pangako, yung undertaking na sila magsasagawa ng pag-iimbestiga at magsasampa ng karampatang kaso. Kaya po ipinagpatuloy muli
ang pag-iimbestiga ng ICC prosecutor. Kung meron po siguro dapat sisihin kung bakit nagpatuloy ang ICC, yun na rin po ay ang dating administrasyon dahil hindi sila agad kumilos patungkol dito sa mga kasong ito. Na nirereklamo patungkol sa madugong war on drugs. Opo, yan nga po yung parang pinupunto ko po. Kung hindi po na isagawa nung panahon nga po ni dating Pangulong Duterte, andito na po yung bago nating administrasyon through President Ferdinand Marcos Jr. Nung nag-request po ang ICC sa ating pamahalaan, hindi po ba iyon ikinonsidera ng administrasyon na magsagawa rin po na muna ng sariling investigasyon bago nga po yung nangyaring pagsuko kay FPRRD sa ICC through Interpol na sinasabi po ninyo? Muli, ibabalik po natin, hindi po ba dapat sila nga muna ang nagsimula? Para kung meron pong dapat na ipagpatuloy ang Administrasyong Marcos patungkol sa pag-iimbestigang yan, ay dapat na simulan na po. So wag natin ipahid ang kasalanang ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos. Last na lang po. So wala pong kapangyarihan ng administrasyong ito para mag-utos ng pag-iimbestiga ulit doon sa mga kaso ng EJK at doon sa mga biktima ng war on drugs. Kaya po nasimulan ang paghihiring sa Quadcom. At doon natin nalaman at doon na ibulaslas kung ano ba ang nangyari sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Thank you, Yusek.